Bago ko nga pala simulan ang aking storya ay tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw ko na Glico. Ang ikikwento ko nga pala ngayong araw ay tungkol sa isang hindi malilimutang karanasan ng aking buhay na puno ng drama. Lalo na sa mga nangyari sa aking mga magulang. Sa estado po ng pamumuhay namin sa probinsya ay nasa middle class po ang aming pamilya. Ang aking ama ay isang retired municipal assessor habang retired teacher ng grade 5 ang aking ina. 5 kaming magkakapatid at pangalawa ako sa bunso. Ang 3 panganay na pawang mga babae ay may kanya-kanya ng pamilya. Pero kaming 5 ay may kanya-kanya ng trabaho. Siya nga pala isa akong laking seminaryo at pangarap ko kasi noon na maging isang pari, kaya simula high school hanggang sa makapagtapos ako ng college ay nasa seminaryo ako, Papa Dudut. Pero lumabas din ako ng seminaryo para sa exposure at para matimbang ko na rin ang buhay ko sa loob ng seminaryo at magiging buhay sa labas na para makapagdesisyon ako ng buo kung aling bukasyon ang pipiliin ko. Pero sa paglabas ko ng seminaryo ay sari-saring pagsubok ang dumating sa akin. Isa na doon ang paghahanap ko ng trabaho. Nung una ay naging challenging talaga ang paghahanap ko, ngunit hindi nagtagal ay sa awa rin ng Diyos ay napasok ako noon bilang manggagawa sa isang factory. Ayos naman ang pasweldo, ngunit sa unang sahod ko ay minalas ako at na-hold up ang lahat ng kinita ko sa trabaho. Samantala isang araw ay nagkasakit ng malubha ang aking ina. Dahil walang perang pampaospital ay sinubukan naming alagaan siya sa kanyang kwarto. Pero nagpatuloy ang paglala ng sakit ni mama, kaya naisip na namin na gumawa ng paraan para maisugod siya sa pinakamalapit na paggamutan. Nakausap niyo na yung doktor ko kanina? Hindi ba? Ano pa ba yung findings nila sa akin bukod sa diabetes? Yung mga sugat ko, etong sumasakit sa tiyan ko, tanong ng aking ina sa akin. Ma, may lumaki raw na bukol sa tiyan ninyo na naging sanhi daw ng madalas na pagkirot nito. Pero wag daw po tayong mangamba kasi natatanggal naman daw po yun, ang sabi ko sa kanya. Ganon ba anak? Ang wika ni mama. Glico, kinakabahan pa rin ako, dagdag pa niya. Ma, wag po kayong mag-alala. Hindi po namin kayo pababayaan. Basta tandaan po ninyo na hindi po namin kayo pababayaan ni na Ate Joy, Ate Ali at ni Ian. Nandito lang po kami sa tabi ninyo palagi. Pangako ko sa aking ina. Bakas na bakas ko sa mukha ni mama ang sobrang hirap sa kanyang dinaranas na sakit. Nasasaktan ako at labis na naaawa sa kanya. Kung pwede nga lang tanggalin ang sakit niya at ilipat na lamang sa akin ay mas gagawin ko pa. Hindi bali kasing ako na lamang ang maghirap kesa ang aking ina na mahal ko. Sana matapos na itong paghihirap ko, wika pa niya. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay hindi ko na napigilang umiyak. Ma, wag po kayong susuko. Hindi po kayo pababayaan ng Diyos. Tandaan niyo po yan, magpakatatag po kayo. Ma, kahit na anong mangyari narito po kami palagi sa tabi ninyo para alagaan kayo. Mahal na mahal po namin kayo, ma, ang sabi ko na nag-aalala. Sige anak, sisikapin kong magpakatatag para sa inyo, nangihindang sabi ni mama sa akin. Sa kabilang banda ay nagkasakit din noon ang aking ama, kaya para kaming pinagsakloban ng langit at lupa ng mga kapatid ko. Pero bilang nakakatandang lalaki sa pamilya ay ako ang madalas na magpalakas ng loob sa mga kapatid ko, lalo na sa 3 kong mga ate. Ako rin ang naging kasakasama ng aking ina habang may sakit siya at binuhos ko sa kanya ang lahat ng pag-aalaga at atensyon ko. Papa Dudut, hindi ko rin pinabayaan noon ang ama ko. Pinagtulong-tulungan namin talaga ng magkakapatid ang pag-aalaga sa kanya dahil mas nangangailangan siya noon ng atensyon dahil sa kanyang sakit. Pero hindi pa gumaling noon ang aming ama nang dumating ulit sa kanya ang isa pang matinding pagsubok. Na-stroke si Papa kaya sobrang devastated kaming magkakapatid.
Pagka-uwi ko galing sa trabaho ay si Papa agad ang pinuntahan ko. Naabutan ko sa kanyang kwarto ang ate ko. Kakasikaso lang sa tatay namin na noon ay nagpapahinga na. Ate Joy, kumusta na si Papa? Tanong ko sa aking kapatid. Hindi pa rin okay eh. Tugon ni Ate Joy. Ano bang mga pagsubok itong dumarating sa pamilya natin? Hindi pa nga tapos yung problema natin sa kalusugan ni Mama. Dumagdag pa si Papa. Hay nako. Sa totoo lang Glico hindi ko na alam talaga ang gagawin ko. Dagdag pa niya. Huwag tayong sumukok. Kailangan magpakatatag tayong lahat. Pagsubok lamang ito sa atin ng Diyos at may katapusan din ito. Sabi ko nang sa ganon ay lumakas ang loob ng kapatid ko. Pero sa totoo lang Papa Dudut, maski ako ay pinanghihinaan na rin ng loob ng mga panahon na yon. Sobra-sobrang kaba ang palagi kong nararamdaman at tanging Diyos na lamang ang sandigan naming magkakapatid. Hindi nagtagal ay lalo lumala ang sakit ni Papa. Nataranta kaming magkakapatid at hindi namin alam kung ano ang gagawin. Nanlumo pa kami nang sabihin sa amin ng doktor ang totoong kondisyon ni Papa. Tatapatin ko na po kayo sir ha. Malabo na po ang tsansa na gumaling ang pasyente. Pag-amin sa amin ng doktor. Naiyak ako sa aking narinig. Dok naman, wag naman po kayo magsalita ng ganyan. Kaya po namin dinalang tatay namin sa ospital ay para gamutin ninyo at pagalingin. Muling nagsalita ang doktor. Pasensya na po talaga pero malit lang po talaga ang tsansa na gumaling ang papa ninyo. Kasi umakyat ang dugo niya at pumutok sa utak. Ayaw ko man pong sabihin ito pero dahil po doon sa nangyari, living dead na po ang pasyente. Ang katotohanan yon ang halos nagpagunaw sa mundo ko. Although sinabi naman ng doktor na pwede pang operahan ang papa ko pero walang kasiguraduhan kung babalik pa siya sa normal oras na maging successful ang operasyon. Papa Dudut, sinubukan ko pa ring maging matatag at naniniwala ako sa himala at pagmamahal ng Diyos. At ang mga pagsubok na ito sa pamilya namin ay may katapusan din. Sa kabilang banda hindi naman namin masasabi sa aming ina ang nangyari sa aming ama dahil worried kami sa magiging epekto nito sa kanyang kalusugan. Kaya napilitan muna kaming magsinungaling sa kanya. Samantala habang nasasaksihan ko ang paghihirap ng aking mga magulang ay naisip ko na baka ito ang kabayaran sa pag-alis ko sa seminaryo. May mga narinig kasi ako na kasabihan na malas daw kapag pumasok ka sa pagpapari tapos aalis ka rin kinalaunan. Baka dahil doon sa ginawa ko kaya minalas ang pamilya ko. Sa kabilang banda ay dumating din ang araw ng paglabas ni Mama sa ospital. At doon namin napagpasyahang magkakapatid na kailangan na naming sabihin kay Mama ang katotohanan tungkol sa kalagayan ng aming ama. Habang pauwi papunta sa ospital kung saan ay nakaratay si Papa ay nagsalita si Mama sa akin. Pasensya ka na anak ha, kung nagiging pabigat ako sa inyo. Nahihiya at naiiyak na wika niya. Naawa na kasi ako sa inyo kahit na hindi ninyo sabihin alam ko nahihirapan na kayo sa sitwasyon natin. Agad ko naman siyang pinakalma. Huwag niyo na lang pong isipin yan, kahit kailan po ay hindi kayo naging pabigat. Basta kahit na anong mangyari sama-sama po nating harapin ang pagsubok na ito sa pamilya natin. Hinawakan niya ang aking mga kamay bago muling nagsalita Papa Dudut. Alam mo Glico, sa lahat ng mga anak ko, ikaw ang pinakamalakas ang loob. Ikaw rin ang nagpapalakas ng loob ng buong pamilya. Ma, yan po kasi yung tinuro sa amin sa loob ng seminaryo. Sa buhay daw dapat maging positibo ka palagi. At saka mama, lahat ng problema may solusyon. May katapusan din. Iniisip ko na lang po na hindi naman habang buhay maiipit tayo sa ganitong problema. Magtiwala lang po tayo sa Diyos. Sabi ko naman sa kanya. Samantala ay nakarating din kami sa loob ng ospital kung saan ay nakasalubong namin si Ate Joy at isang doktor. Doon ay nalaman naming bumubuti na ang lagay ni Papa dahil sa successful ang operasyon.
Kahit papaano ay nakahinga kami ng maluwag ni Ate Joy pero si Mama ay patuloy pa rin sa pag-aalala. Nakita kong hinagka ni Mama ang asawa niyang nakaratay sa kama saka nagsalita. Inyeng, asawa ko, naririnig mo ba ako? Pagaling ka ha, lumaban ka. Huwag kang susuko kasi ako, lumalaban ako para sa iyo. Palagi kitang ipagdarasal na sana'y bumuti na ang lagay mo. Palagi mong tatandaan na mahal kita. Naiyak naman ako sa sinabing yun ni Mama sa aming ama. Maya-maya'y nagsalita sa amin si Mama. Alam niyo mga anak kaya desidido akong lumaban sa sakit ko kasi gusto ko kayong makasama. Gusto kong makita na masaya at buo ulit ang pamilya natin. Gusto kong maranasan ulit yung sabay tayong kumakain sa mesa, tapos nagtatawanan at nagkwekwentuhan. Gusto ko ring maranasan ulit na sabay tayong namamasyal sa labas o di naman kaya ay nagsisimba tayo ng magkakasama. Sana matapos na ang pagsubok na ito sa pamilya natin. Papadudot madalas naming ipagdasal sa Diyos na sana'y gumaling na ang aming mga magulang lalo na ang aming ama. Alam naming mahal kami ng Diyos kaya hindi kami nawawala noon ang pag-asa na isang araw ay paghihimalaan kami ng aming pamilya. Papadudot hindi kami nawala ng pag-asa sa himalang maaaring ibigay sa amin ng Diyos para sa aming pamilya. Madalas kaming magpe-pray over para sa kagagaling ng aming mga magulang. Pero ilang araw at linggo ang lumipas ay lalong lumala ang sakit ng aming mga magulang. Lalo na nga ang aming ama na nooy dineklara ng brain dead ng mga doktor. Kaya nawala na noon ang pag-asa ang mga kapatid ko at tinanggap na nila ang katotohanan na kahit na masakit pa sa kanilang kalooban ay kailangang tanggapin. Isang araw pag uwi ko galing ng trabaho ay nagulat ako nang makitang may nakasabit ng itim na tela sa gate ng aming bahay. Agad akong pumasok sa loob at naabutan ko ang mga kapatid ko na nag-aayos ng aming sala. Naglagay sila ng altar sa loob at nagsidatingan ng mga bulaklak ng patay. Dahil dito ay agad akong naalarma at nagtanong. Ate, bakit ganito ang ayos ng altar? Bakit may kurtina na tapos may mga bulaklak ng patay? Anong ibig sabihin nito ate? Tanong ko sa aking kapatid na si Joy. Gliko, inutusan na namin ni Ali yung ibang mga kamag-anak natin na ganyan ang gawing arrangement sa altar natin kasi tanggap na namin ang kababagsakan ni Papa. Malungkot na wika ng aking ate. Anong sabi mo? Ate naman buhay pa si Papa pero pinapanalangin nyo na mamamatay siya. Anong klase kayong mga anak ha? Pagtutol ko. Diniklarang brain dead na siya ng mga doktor. Sabi ni Ate Joy na may konting pagkataas ng kanyang boses. Oo, alam kong brain dead na si Papa noon pero hindi ko kayang tanggapin ang katotohanan kaya patuloy pa rin akong umaasa ng himala sa Diyos. Walang imposible sa Diyos ate, ang sabi ko pa. Umaasa ka pa ba sa himala ha? Ang tanong kailan maghihimala ang Diyos na pagalingin si Papa? Bukas? Sa makalawa? Sa susunod na linggo, buwan o taon? Ang tanong, paghihimalaan ba talaga tayo ng Diyos? Gliko, wag na tayong umasa sa wala, ang sabi pa ni Ate Joy. Sa puntong yon ay umiyak na ako at lalong sumakit pa ang dibdib ko nang ibalita sa amin ni Ate Ali na patay na nga si Papa dahil pinatanggal na nila ang life support nito. Papadudot aaminin kong nahirapan akong tanggapin ang pagpanaw ng aking ama. Wala akong ginawa noon kundi ang umiyak lamang ng umiyak. Kinabukasan ay bumalik kaagad kami ni Ate Joy sa Tacloban para asikasuhin ang bangkay ng aming ama. At kinahapunan ay inuwi namin sa aming bahay. Ang natitira ko namang mga kamag-anak ay nagbabantay noon sa aming ina na naghahanda noon para sa kanyang operasyon sa tiyan. Pero papadudot hindi namin alam kung paano sasabihin sa aming ina na wala na ang haligi ng aming tahanan. Lumipas ang 2 araw ay naoperahan na ang aking ina sa tiyan. At sa awa naman ng Diyos ay naging matagumpay naman ang operasyon.
Madalas namang tanungin ng aking ina ang asawa niya pero wala kaming maisagot dahil worried pa rin kami sa maaring maging epekto sa paggaling niya sa oras na malaman niyang patay na ang aming papa. Pero papadudot dumating din ang araw na kailangan na naming maipagtapat sa aming ina ang katotohanan. Kasama namin noon sina Tita Ewin, pinagtapat namin kay mama na wala na ang aming ama. Naluha siya ngunit nanatiling matatag. Tila tanggap na niya ang nangyari sa kanyang asawa. Bakit hindi niyo kagad sinabi sa akin ang totoo? Tanong ni mama sa amin. Samantala ako na ang sumagot. Ma, nagawa po namin yon kasi ayaw po namin kayong mag-alala. Naniniwala po kami na makakaapekto sa pagaling ninyo ang malaman ninyo ang katotohanan. Sumingit naman si Tita Ewin. Sana'y mapatawad mo kami, Mary. Ginawa lang namin yon para din sa'yo. Nagbuntong hininga muna ang aking ina bago muling nagsalita. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako nagagalit sa inyo at naiintindihan ko kayo. At saka alam ko na rin naman na patay na si Enying. Kada alas 3 kasi ng madaling araw ay binibisita ako ni Enying at minamasahin niya ang buong katawan ko. Alam ko ng kaluluwa lamang niya yun. Hindi lamang ako nagsasalita tungkol doon kasi ayaw ko pang matakot kayo. Lalo ka na, Ewin. Matatakotin ka pa naman. Kwento ng aking ina. Baka naman nananaginip lang po kayo, ma. Ang sabi ko naman. Muling nagpatuloy si mama. Hindi ako nananaginip. Gliko kasi kitang-kita ko na himbing kayo sa pagtulog noon habang nagbabantay kayo sa akin. Maniwala kayo, dinadalaw ako ng papa ninyo. Katunayan ay sinasama na nga niya ako. Huwag kang magsalita ng ganyan, Mary. Kahit na anong mangyari, huwag na huwag kang sasama kay Enying. Hindi ka pa dapat na mamatay, ang sabi ni Tita Ewin. Sumigunda naman ako. Opo, ma. Hindi pa po kayo dapat na mamatay. Isipin ninyo paano naman po kami. Ako, si Ian, si Ate Joy, si Ate Ali at Ate Jenaline. Lahat kami nagmamahal sa inyo. Kapag nawala pa kayo siguradong malulungkot kami. Pero papadudot tingin ko noon kay mama ay handa na siyang sumama sa aking ama. Na siya kong kinalungkot. Malalaki na kayo. Sina Ali at Jenaline may sarili ng pamilya. Ikaw, Joy, ay stable na ang buhay mo. Ikaw, Gliko, maayos na ang buhay mo. Si Ian naman, kaya nyo na siyang tulungan sa pag-aaral niya. Kahit na mawala na ako hindi na kayo mangangapa pa sa buhay, ang sabi ni mama. Papadudot ramdam na ramdam namin ang sakit sa aming ina dulot ng balitang hinatid namin sa kanya. Pero pinilit niyang magpakatatag. At upang maibsan ang sakit ay hindi kami umalis na magkakapatid sa kanyang tabi hanggang sa pag-uwi niya sa bahay kung saan ay nakaburo lang aming ama. Samantala nang umuwi na si mama kasama ko ay nadatnan niyang nakaburol na sa bahay namin si papa. Naroroon ang halos lahat ng mga kamag-anak namin at nakikiramay sa pamilya namin. Ayun po yung kabaong ni papa, ma. Ang sabi ko habang nakaturo sa kinakalagyan ng mga labi ni papa. Halatang kinokontrol ni mama ang matinding emosyon. Gusto niyang ipakita sa amin na matatag siya. At kaya niyang lampasan ang pagsubok na yon sa aming buhay. Sumalubong naman si Tita Ewin sa amin at inalalayan si mama na tumungo sa isa sa mga upuan. Ngunit sabi ni mama ay gusto niyang masilayan si papa na payapang nahihimlay. Mary, sigurado ka bang gusto mong masilayan ang asawa mo? Nag-aalalang tanong ni Tita Ewin kay mama. Ayos na ba ang pakiramdam mo? Kaya mo na ba talaga? Kaya ko. Tipid na tugon ng aking ina. Pagkatapos noon ay nasilayan ni mama si papa bagamat napaluha pero hindi siya humagulhol. Agad ko namang nilapitan ulit si mama para i-comfort. Ngunit habang pinagmamasdan ng labi ni mama ay nagsalita sa akin ang aking ina. Anak, kailan mo ba aayusin ang buhay mo? Tanong niya sa akin. Siyempre nagtaka ako sa sinabi niyang yon. Maayos naman po ang buhay ko, tugon ko. Ang ibig kong sabihin yan ba talaga ang gusto mong maging takbo ng buhay mo? Hindi ka na ba papasok ulit sa pagpapari? Ma,
Ang totoo niyan hindi ko pa nga po pinag-iisipan na muling pumasok sa seminaryo. Sagot ko. Anak, hanggat maaga pa ay ayusin mo na yung buhay mo. Kung may pangarap kang gustong tuparin ay magsimula ka na. Alalahanin mong wala na ang papa mo. Yun ang huling sinabi sa akin ni mama ng araw na yon. Samantala kinahapunan ay katulong ko sina Ate Ali at Ate Joy sa paghahanda ng pagkain para sa mga bisita nang bigla na lamang kaming makarinig ng kaguluhan sa sala. Nang puntahan namin ay nakita namin nakahandusay si mama sa sahig. Ang sabi ng mga kamag-anak namin ay inatake daw sa puso ang aming ina. Buti na lamang at agad na binuhat ng mga kapitbahay at kamag-anak namin si mama para dalhin sa ospital. Papa Dudut, wala kaming ginawa noon kundi ang umiyak ng umiyak dahil sa mga nangyari. Nagdasal din kami ng taimtim sa Diyos na sana'y iligtas niya ang aming ina. Kaso'y hindi nakinig ang Diyos. Sa amin at sa halip ay kinuha rin niya ang aming ina. Yun ang pinakamasakit na naranasan sa buong buhay ko. Ang mawala na mga magulang at sabay pa sila. Nakakalungkot isipin na pag nakaharap ka sa altar namin, pagtingin ko sa kanan ay bangkay ng aking ama at pagtingin ko sa kaliwa ay bangkay naman ng aking ina. Nang dumating ang araw ng libing ng aming mga magulang ay wala nang lumabas na luha sa aking mga mata. Marahil siguro ay ubos na. Punong-puno ang simbahan sa mga taong nakiramay at karamihan ay umiiyak. Sa kabilang banday, habang tinitignan ko ang kabaong ni Papa at Mama na magkatabi sa altar, ay may naalala kong sobrang nagpa-touch sa puso ko. Papa Dudut, dyan din kasi sa altar na yon ay kinasal at nagsumpaan na hanggang kamatayan sila magsasama at yon na nga ang tinupad nila na sumpaan nila. Namatay sila ng dahil sa sobrang pagmamahal sa isa't isa. Sa fairy tale ko na lamang nababasa ang ganitong klase ng storya na hanggang kamatayan na pagmamahalan at hindi ko inakala na mangyayari pala sa totoong buhay at sa mga magulang ko pa. Lumipas pa ang mga ilang taon at dahil sa sobrang pangungulila sa mga magulang ko ay naging pasaway ako. Naghiwalay kami noon ng girlfriend kong si Emma dahil na-link na ako sa iba't ibang babae. Bukod sa naging palainom ako at naging sugarol. Halos sirain ko na noon ang buhay ko dahil sa pagrebelde sa Diyos. Pero Papa Dudut, kinalaunan ay na-realize kong mali ang ginagawa ko. Kaya naman minabuti kong magbago. Lumuwas ako papunta ng Maynila para hanapin ang sarili ko. Papa Dudut, nang makarating ako sa Maynila ay nakahanap ako ng trabaho bilang officer in charge ng security sa Walter Mart. Tapos ay naging administrative officer ako sa Makati Shangri-La Hotel. At sa ngayon ay nagtatrabaho na as accredited salesperson sa Power Homes Realty na nag-o-offer ng house and lot at condo units ng iba't ibang developer sa part ng Cavite, Batangas at Laguna. Papa Dudut, dito ko inilaan ang pag-asa kong umasenso sa buhay sa paghahanap ng mga clients na interesado mag-invest ng property dahil pinangako ko sa sarili ko na hindi ako uuwi sa amin hanggat hindi ako umaasenso at may nangyayari sa buhay ko. Sa ngayon ay masaya na rin ang buhay ng mga kapatid ko at may kanya-kanya na silang pamilya sa ngayon. Gayunpaman ay baon-baon pa rin namin ang alaala at mga magagandang aral na itinuro sa amin ng mga pagsubok na yon. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at sana na-inspire kayo. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Glico. Sa mga ka-online natin, huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagsuporta. Shout out kay Salye, maraming salamat kay Salye Estaura 727, si Alin Ramos 9317, at Pura Ohana 5690, si Mitch Estoromana. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Hanggang sa muling episode ng Papa Dudut YouTube channel. At syempre, huwag din kalimutan, mamayang alas 10 naman sa kabilang YouTube channel, ang Kaistorya, makinig din po kayo. At ang aking Papa Dudut Vlogs na gagawin ko na pong Papa Dudut Family. Abangan ninyo ang aming pagiging active at ikikwento po namin sa inyo ang aming personal na buhay naman ni Papa Dudut
and family. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.